nagpapatunayang sobra ang dagdag singil ng Martes Santo para nagutin ng Department of Energy. Bilang ng nasungi sa landslide sa Paltukan, Compostela Valley, umabot na sa 8. Mahigit 100 pamilya kailangang ilikas dahil sa banta ng panibagong landslide. Isang wild giant panda cub na iligtas sa isang village sa China. Angelina Jolie bagong model ng isang sikat na luxury fashion brand. At seeking arrangement ng mga dadalo sa kasal ni Prince William at Kate Middleton sa Westminster Abbey, alamin. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Nawawalang bilas ni Pilar Pilapil na kasama niya noong saksakin ng aktres. Tinuturing ng suspect ng mga pulis. Nakalabas na ng ospital ng batikang aktres at narito ang report ni Ian Cruz. Unang itinuring na nawawalang biktima, pero ngayon ikinonsidera ng suspect ng Task Force Pilar ang bilas na aktres na si Rosel Jacosalem Peñas. Marami raw inconsistencies sa mga kwento ni Peñas sa aktres, tulad ng sinabi niyang trabaho sa isang multinational company, biyahe sa abroad at ang relasyon nila ng kanyang asawang si Nelson, kapatid ng mister ni Pilapil. Isang saksi rin na nagsabi sa IDG na mataan raw si Peñas noong April 15 na minamaneho ang Kia na sasakyan wala pang isang araw matapos mangyari ang insidente. Inconsistent nga na para sa isang biktima ng krimen na kinasangkutan ni Miss Pilar Pilapil at iba pang nung nangyari nung gabing ngayon, parang hindi naman natural or parang hindi naman ordinaryo na hindi ka mag-report sa police. Noong una, di raw makapaniwala si Pilapil, ang kanyang mister at ang kapatid nito sa posibleng kinalaman ni Peñas sa krimen. Noong una, hindi siya naniniwala na maaaring gawin to ni Rosel. Pero nung naipaliwanag sa kanya na maraming inconsistencies binanggit si Rosel, ngayon nagdududa na rin siya sa pagkatao ni Rosel. Isang anggulo pang sinisilip ng CIDG, ang text message na natanggap ng asawa ni Peñas noong April 17 na sinasabing kinidnap si Peñas. There's a text that gives that impression that she was kidnapped. And then there's a threat na pag hindi ni-release, something might happen. Okay? No amount. And the amount was, there was an amount. 10M. Ayon sa CIDG, isang beige na Kia Carens na may plakang CIZ 888 ang dalang sasakyan ni Peñas nang mangyari ang krimen. Sa isang Romeo Jose de la Cuesta raw ito nakarehistro. Inimbitahan na rin siya ng CIDG. Tuloy-tuloy ang manhunt kay Peñas. Biyernes Santo, nang ma-discharge si Pilapil mula sa Medical City, ayon sa kanyang kapatid na si Leo, nasa maayos na kalagayan na raw ang aktres, bagamat kailangan pang ituloy ang terapi sa kanyang baga na nahagip ng tama ng saksak. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Aktor na si AJ Perez nakatakdang ilibing sa Manila Memorial Park sa Parañaque ngayong araw. Magdamag namang walang patid ang pagdating ng kanyang mga kaibigan at fans sa burol. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Treya, patuloy ang paghahanda dito sa Christ the King Chapel sa Quezon City para sa libing ng yumaong aktor na si AJ Perez sa Manila Memorial Park sa Parañaque ngayong araw. Sa buong magdamag, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng huling respeto ng mga tagahanga ni AJ dito sa Memorial Chapel ng Christ the King Parish dito pa rin sa Quezon City. Ang ilan sa kanila sinamantala ang pagkakataon para makakuha ng litrato katabi ang litrato ni AJ sa designated dedication wall sa labas ng Memorial Chapel. Ang iba naman nagsulat din ng kanilang personal na mensahe para sa yumaong aktor. Bukod sa bulaklak ay puro mga mensahe ng pagmamahal at pangungulilang iniwan ng mga tagahanga, kaibigan at kaanak ni AJ. Ayon sa impormasyon natin mula sa Star Magic, ngayong umaga nakatakdang ilipat ang labi ni AJ mula sa Memorial Chapel papunta sa Main Chapel. Nakatakdang magsagawa ng misa para sa aktor mamayang alas 9 ng umaga bago siya ilibing sa Manila Memorial Park sa Parañaque bago magtanghali. Sa mga oras na ito ay sinisimula na nga ang paglilipat ng ilang mga bulaklak na inilagay dito para sa yumaong aktor bilang paghahanda na rin sa paglilipat ng labi ni AJ Perez sa
main chapel mula sa Memorial Chapel. Mamayang alas 8 ng umaga, nakatakda naman ang assembly ng mga kaanak at kaibigan sa main chapel bilang paghahanda sa misa ngang mamayang alas 9 ng umaga. Maigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito at pinakikiusapan pa rin ng mga kaanak ni AJ ang media na bigyan sila ng privacy para makapiling ang aktor sa bago siya ilibing. Yan muna latest mula pa rin sa ating kinatatayuan dito sa Christ the King Parish sa Quezon City. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nagulat live mula sa Quezon City. Sa ibang balita, bilang ng nasawi sa landslide sa Compostela Valley, umakyat na po sa 8. Mahigit 100 pamilya naman ang kinakailangan ng ilikas dahil sa panganib na maulit ang pagguho. Mula sa Compostela Valley, narito ang report ni Sherry Ann Torres. Tuloy ang pagduluksa sa poblasyon ng Pantukan sa Compostela Valley. Sa puneraryang ito, inihahanda ng maiuwi ng kanilang pamilya sa Asuncion, Davao Oriental ang 4 na minerong patay ng nahukay sa isang landslide noong Biyernes Santo. Nawat lang unta na mayo yung paglakaw o di lang siya mag-uol sa iyang mga anak, di lang siya mabalakas ang anak kay tarungon na mag-atuman, tarungon na magbuhi. Lab na po siya, di na unta na po makaya nga biyaan niya. Nang magtanghali, 3 pang bangkay ng mga minero ang dumating sakay ng habal-habal galing sa landslide area sa Barangay Tingting. Sa huling tala, umakyat na sa 8 ang kumpirmadong nasawi, 13 ang nasagip, habang 15 ang patuloy pa rin pinaghahanap. Gusto pa sana ipagpatuloy ang search operations pero obligado na ang lokal na pamahalaan na ipatigil ang paghuhukay. Just this morning, one of the Purok chairmen informed us that they also found yung extension na crack dito sa side. So both sides na po yung high risk. Kaya ang 2 araw na palugit na ibinigay ni Interior Secretary Jesse Robredo para ilikas ang may 40 pamilya sa naguhuang parte ng Barangay Tingting, naging 24-hour massive evacuation order na. Mahigit 100 pamilya raw ang kailangang may alisaga doon, sabi ni Mayor Sarianas. In-observe ng mga tao ron, every 24 hours, bumababa ng mga around 3 inches. 3 inches ang baba ng lupa for mass evacuation, yung area ng side A and side B. They had to vacate within 24 hours. Mula sa Compostela Valley, para sa unang balita, Sherry Ann Torres reporting. Plansyado na po ang lahat para sa royal wedding ni Prince William at Kate Middleton sa Biyernes. At ngayon pa nga lang handa na ang seating arrangement para sa attendees sa pagdarausan ng kasalan sa Westminster Abbey. Narito ang report. Sa Great West Door ng Westminster Abbey, papasok ang royal bride na si Kate Middleton. Ganap na alas 11 ng umaga sa Biyernes, oras sa United Kingdom. Sa simbahan, unang dadaan ang pinaka-aabangang bride, ang Grave of the Unknown Warrior. Pagkatapos, didiretso ang bride sa nave ng simbahan. Sa bahaging ito, uupo ang ilang panauhin ni Prince Charles, mga kinatawan ng iba't ibang pananampalataya at ang General Congregation gaya ng miyembro ng British Armed Forces, mga kinatawan ng sinusuportahang charities ng royal couple at ilang celebrities. Sunod na daraanan ng bride ang North at South Stalls. Doon sasalubong sa kanya ang 2 choir sa kasal, ang Choir of Westminster Abbey at Choir of Her Majesty's Chapel Royal St. James Palace. Sa North Stall nakaupo ang ilan pang kinatawan ng iba't ibang pananampalataya habang nasa South Stall ang mga miyembro ng British Cabinet. Nakaupo rin sa North at South Stalls ang ilang imbitadong kaibigan ng royal couple. Paglagpas sa dulo ng stalls ang tinatawag na lantern. Sa magkabilang dulo nito uupo ang ilang mga importanteng personalidad sa buhay ng royal couple. Sa kaliwa ng bride, ang North Lantern, kung saan pupwesto ang ina ni Kate na si Carol, amang si Michael at mga kapatid na sina James at Philippa, na siya ring maid of honor ni Kate. Di gaya ng nakagawian, may mga kaanak ng groom na uupo sa bride side. Dito rin kasi sa Northern Lantern pupwesto ang Spencer family, mga kaanak ng yumaong ina ni Prince William na si Diana, Princess of Wales. Nakaupo rin sa North Lantern ng iba pa nilang kaibigan, gayon din sa likod ng North Lantern na tinatawag na North Transept. Kaharap nila sa South Lantern ang royal family. Nasa front row ang lola ni Prince William na si Queen Elizabeth II, lolong si Prince Philip, Duke of Edinburgh, amang si Prince Charles, asawang si Camilla, Duchess of Cornwall at nakababatang kapatid